Ito ay pako, madalas ginugulay, pero karamihan sa atin hindi alam na ito pala ay nakakain at pinagmumula ng minerals, vitamins at calcium. Espesyal ang pako sa nagbibigay ng sustansya sa ating mga buto dahil sa sobrang yaman nito sa calcium na hindi makikita sa ibang halaman. Para sa mga kababaihan na umiinom ng pain reliever para mawala ang pananakit ng puson dahil sa buwan ng dalaw, ito na ang solusyon dyan. Walang side effect, perfect pa sa diet. Nangingimay ba o namamanhid ang inyong kasukasuan? Ginagarantisado ko sa inyo, ang pagkain ng pako ay ikagiginhawa ng inyong pakiramdam at mawawala ang pangingimay at pamamanhid ng inyong paa at ang inyong mga binti. May taglay din itong phosphorus. Phosphorus na naman, ano ba ang naitutulong yan? Ang phosphorus mga kababayan, ito ang kumokontrol sa taba or fats, pati na din ang carbohydrates para maiwasan ang labis na pagtaba. Sa mga nagda-diet na halos kaunti nilang ang kinakain para ma-maintain ang fit body, hindi nyo kailangan gawin yan. Maintain lang po sa pagkain ng mayayaman sa phosphorus at iba pang mineral na makakatulong sa ating katawan. Siksik-liglig din ito sa iron at fiber. Number 1 source din ito ng vitamin A. Ang vitamin A ay nakatutulong para luminaw ang ating mga mata. Binubuwag din ito ang mga namumuong cancer cells sa ating katawan. So, pasimula pa lang ang cancer cell, inaatake na agad nito para maiwasan ang cancer. Dahil yan sa taglay niyang antioxidants properties. Sa mga diabetic nating mga kababayan na masaya na sa mga pagkain, itong pako ay nirerekomenda talaga dahil nakokontrol din ito ang ating blood sugar. Ang gagawin lang po ay kukuha lang kayo ng talbos ng pako o yung mga pasibol pa lamang na nakarolyo pa ang itsura. Pwede nyong ilaga, pwede rin lagyan ng sibuyas or isahog sa kahit anong ulam.